Mga kwentong pambata. Ang tatlong kahon. Noong unang panahon, may isang hari at reyna na lubos ang pagmamahalan sa isa't isa at sa kanilang kaharian na mayaman, masaya at maganda. Mabuhay ang ating makapangyarihan, hari at reyna. Kailanman ay hindi naging mas masaya ang kaharian ito. Mabuhay ang ating makapangyarihan, hari at reyna. Kailanman ay hindi naging mas masaya ang kaharian ito. Ang tanging hinihiling nila ay magkaroon ng anak. Isang araw na naginip ang hari. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip na ito? Narinig mo ba yun? Kalain mo ito? Mahal na hari, ang ibon sa inyong panaginip ay ang anak na ipagkakaloob sa inyo. Ang dalawang marangal na hayop na nagbabantay sa kanya ay sumisimbolo ng kasikatan at kayamanan. Ang mga ibong umaawit sa paligid ng prinsipe at prinsesa ay nasasakupan ninyo na umaawit ng papuri dahil ang inyong magiging anak ay magiging kasing marangal ninyo. Tulugo! Oo, mahal ko. At di naglaon isinilang ang isang prinsipe sa hari at reyna. Lumaki siyang matapang, marangal at matalino tulad ng kanyang mga magulang. Dumating ang panahon na siya ay dapat ng mag-asawa. Mahal, balak nating magdaos ng isang marangyang piging ngayong taon bilang pagdiriwang ng ika-300 taon ng ating pamumuno. Aanyayahan natin ang mga hari, prinsesa mula sa iba't ibang mararangal na kaharian upang makilala mo sila. Ikinararangal ko po iyon. Kaya't inihanda ang isang ingranding sayawan. Inanyayahan ang mga prinsesa mula sa iba't ibang panig ng kaharian. Kasama ang kanilang mga pamilya. Sa gabi ng sayawan, lahat ay sumayaw maliban sa isang prinsesa. Paumanin po, Binibini. Prinsipe Victor, Mukhang hindi nyo kinagigiliwan ang pagsasayaw. problema ba yon? Hindi naman para sa akin, kamahalan. Ngunit meron bang ibang bagay na mas kinagigiliwan ninyo? Inanyayahan ako sa isang sayawan at pinili kong dumalo. Wala naman akong dahilan para magreklamo. Siya nga pala, hindi rin kayo sumasayaw. Hindi ko gaanong hilig ang ganitong formal na pagsasayaw. Kung gayon, anong kinahiligan nyo? Isang badyo sa tabi ng apoy sa liwanag ng buwan sa ilalim ng mga bituin at gitna ng mga burol. Napakaganda niyan. Iyan mismo ang nais ko. Sapat na sa akin ang isang sabayang tunog ng mga kuliglig at ng isang kumakantang ibon anumang araw. Maaari ba kitang anyayahan sa isang gabi ng camping bukas? Ikinagagalak ko yun. Salamat. Kaya kinabukasan ng gabi, ang prinsipe, prinsesa at iba pang mga panauhing nais sumama ay nagpunta sa camping. Anak, mukhang nasisiyang ka sa piling ng prinsesa ng pasadera, hindi ba? Oo. Hihingan ko na ba ng pahintulot ang kanyang ama? Maaari, ngunit nais ko muna siyang mas makilala. Ang pagkakatulad ng gusto at ayaw ay maaaring sapat para sa mag-asawa. Ngunit ang isang hari at reyna ay nangangailangan ng higit pa roon. At ano naman ang higit na iyon? Tamang paghatol, karunungan, malasakit, tapang, bibisitahin kong kanilang kaharian. Kakausapin ko ang kanyang ama. Di nagtagal, naglakbay si Prinsipe Ferdinand patungo sa kaharian ng prinsesa ng Pasadera. Maligayang pagdating. May dala akong handog para sa inyo. Nais ko itong ialay sa harap ng kamahalan. Oo naman. May 3 kahon dito. Kailangan mong pumili ng isa. Isa ba itong pagsubok? Isang palaisipan? Pipiliin ko ang isang to. Tamang napili mo. Ngunit bakit? Hindi ba mahalaga ang kagandahan ng 2 pang kahon? Pinili ko ang kahong gawa sa tingga sa 3 dahilan. Una, sinabi ninyo na ang handog ay nasa loob ng kahon. Kaya ang mahalaga ay ang nasa loob nito at hindi ang nasa labas nito. Pangalawa, at kung ang nasa loob ay mahalaga, ang sisidlan ay dapat matibay at halos hindi masisira. Mas matibay ang tingga kaysa ginto at pilak. Humahanga ako sa'yo. Dahil binigyan ninyo ako ng pagsubok, hayaan niyong ibalik ko ito sa inyo. May nasabi ba akong nakakasakit? Sinabi sa akin ng aking ama ang tungkol sa ating pag-iisang dibdib kung pareho nating nanaisin. At sumasang-ayon ako na kapag ang maharlika ay nag-aasawa, hindi lang ito tungkol sa pag-iibigan ng mag-asawa. Ito ay tungkol sa pagiging hari at reyna na mamumuno ng may karunungan. Kaya hindi ako nasaktan sa iyong pagsubok. Pero ako rin ay may karapatang humusga. Siyempre naman.
Ipinakita mo sa akin ang kagandahan ng iyong kaharian. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang sa amin. Napakaganda nito! Ang islang iyon na nasa malayo ay bahagi ng aming kaharian at iyon ang paborito kong lugar sa buong mundo. Mahal ko na agad! Ah! Ano yun? Ayos lang bang lahat? Mga orka! Mga killer whale! Kamahalan, kailangan natin umatake! Sandali! Tigil! Patayin ang makina! Ngayon na! Tayong lahat ay tumahimik at kumalma. Wala kayong gagawin. Hay! Ang mga orka ay mas mausisa kaysa gutom. Kadalasan, ang tunog ng barko ay nakakaakit sa kanila. Kapag tumigil yon, kadalasan ay hinahayaan ka na nila. Pero ngayong taon, parang mas maaga silang lumipat dito kaysa sa karaniwan. Mukhang marami kang alam tungkol sa buhay dagat. Ang isang hari ay kailangan maglakbay madalas gamit ang barko. Kaya dapat alam ng isang malalakbay ang iba pang mga pasaherong makakasalubong niya. Pero ikaw talagang nanguna. At napansin ko rin, ako ang nanguna at ikaw ang nakikinig. Kaya, ikaw ang kapitan ng barkong ito at ang mga tubig na ito ang sakop ng iyong kaharian. Mahal na prinsesa, hanggat matalino ang desisyon, hindi mahalaga kung sinong namumuno. Sumasang-ayon ako. Ito ang 3 kahon na dinala ko sa isla pero walang laman ang lahat ng ito. Tapos, Bago tayo umalis, pupunuin natin ang mga ito ng kung ano sa tingin natin ang kinakatawan ng mga ito. At bubuksan natin ito pagbalik natin. Kung ang inilagay natin ay magkatugma o naaayon sa isa't isa, malalaman natin kaya nating bumuo ng buhay ng magkasama. mapanghas at matalino, gawin natin ito. Kamahalan, may dala kaming regalo para sa inyong dalawa. Napakaganda! Salamat, T-Bart. Pero nasaan si Emma? Hindi mabuti ang pakiramdam ni Emma. Nasaktan siya sa bundok kanina. Oh, kailangan ko siyang makita. Kamahalan, huwag po kayong mag-alala. Si Emma ay napakabuting kaibigan sa akin sa buong buhay ko. Kailangan kong... Kung hindi nyo mamasamain, nais ko kayong samahan. Dito ang daan. Emma, kumusta ka? Prinsesa, natutuwa ako na bumisita ka ngayon. At pumunta ka sa burol para kunin ang mga paborito kong berry, hindi ba? Oo, pero natalas ako. Magiging maayos din ang paa ko. Oh, paumanhin po, kamahalan. Pakiusap, pumiga ka. Pakiusap, mayroon kayang isang magandang sandali sa dalampasigan. Hindi ko makita kung bakit hindi tayo maaaring magsiga dito. Nais ng kamahalan na manatili sa inyong tabi kung hindi ka tututol. Ikinararangal ko yun. Napakasaya ka dito. Salamat. Mahalaga sa amin ang aming prinsesa. Tuwing dumadalaw siya, lagi kaming sumasaya. Paalam. Inaasahan kong pagbubukas ng mga kahon. Ako rin. Ikaw ang aming panauhin. Ikaw ang unang magsalita. Sa ginunto ang kahon, inilagay kong pag-ibig at malasakit. Ang uri na ipinakita mo para sa iyong kaibigang si Emma. Nang marinig mo ang kanyang kalagayan, wala nang mas mahalaga sa iyo kundi ang mapuntahan siya. Walang bagay sa mundong ito ang mas nagniningning kaysa sa pag-ibig at malasakit. Ano naman ang inilagay mo, kamahalan? Isinulat ko ang paggalang kahit hindi mo kilala si Emma sa pag-alok mong gawin ang camping sa kanyang munting kubo. Iginalang mo ako, ang aming pagkakaibigan at sa aking kaibigan. Kung walang kasamang paggalang, ang malasakit ay nagiging kayabangan. Ang paggalang at malasakit ay higit na nagniningning kaysa sa anumang bagay sa mundo. Sa tingin ko tamang inyong mga sagot at napakagandang pagkakabagay ng mga ito.
Ngayon buksan ninyo ang pilak na kahon. Sa pilak na kahon, inilagay ko ang pagkamausisa, ang kagustuhang maglakbay at tumuklas. Ang araw na tumigil tayo sa pagtuklas ay ang araw na tumigil tayo sa pagkatoto. Dumating ka hanggang dito at nagpatuloy ka pang tuklasin ang isla. Pinahalagahan ang bawat karanasan. Sa pilak na kahon, inilagay ko ang pagiging bukas at tapang na maranasan ng buhay. Hindi ka halos natinag nang dumating ang mga orka. Hindi mo pa yun naranasan noon, ngunit alam mo ang dapat gawin. At hindi nito nabawasan ang iyong pagmamahal sa isla o ang layunin ng iyong paglalakbay. At sa muli, kayo ay naaayon sa isa't isa. At ngayon, para sa huling kahon ng tingga. Dito, inilagay ko ang saya, sapagkat ang saya hindi nakasalali sa ginto, pilak o kayamanan. Ang saya ay nagmula sa pagpiling maging masaya, tulad ni Emma na naging masaya sa kabila ng kanyang sugat, at tulad nating lahat na naging masaya dahil magkasama tayo kasama mga kaibigan at kalikasan. Isinulat ko rin ang saya. Dahil kapag pinili mong maging masaya, hindi mahalaga kung nasaan ka. Ginto, pilak o tingga, lagi kang makakalika ng masasayang sandali. Parehong isinulat ninyo, kaya ano sa tingin ninyo? Sa tingin ko, kaya niyong bumuo ng isang magandang buhay na magkasama. Oo, gusto ko. Oo, gusto ko! At kaya, ang prinsipe at prinsesa ay kinasal ng may marangyang pagdiriwang at labis na kasiyahan. Magkasama silang namuhay ng masaya, namuno sa kanilang kaharian ng may karunungan, tapang, malasakit at pag-ibig.